So alam nyo ba na hindi lang ice cream yung binili ko sa Family Mart, kundi bumili rin ako nito. Papakita ko na lang sa inyo ito mamaya pag uwi ko ng bahay. At dahil meron tayong konting celebration mamaya, time check muna tayo. Alas 5:30 na ng hapon. So ayun po, kakatapos lang ng trabaho namin at wala pa rin kaming overtime. Bale, mag-iisang buwan na kami walang overtime guys, kaya tiis-tiis muna tayo. Baka sakali magkaroon tayo sa susunod. Yung may overtime lang sa amin guys, yung mga ibang section, kasi sila naman yung maraming trabaho ngayon. Pero sa amin, yung trabaho namin ay paubos na naman. Kaya recently po ay PG kami ngayon. Bago nga pala ako umuwi ng bahay, dadaan muna ako na convenience store para kumain saglit. Dahil nagugutom na naman tayo at gusto ko muna magpalamig. So naisipan ko na lang muna na mag-ice cream muna ako sa convenience store pagka bike natin. So ito nga pala yung kalagayan dito ngayon. Ayan, medyo walang traffic at hindi pa rush hour sa ngayon. Pero pagdating ng 6 onwards, doon na yung rush hour dahil uwian na ng mga tao. Actually, ang rush hour dito ay mga 6 to 7 ganung oras po. Pero pagdating ng 7 to 8 onwards, doon na walang tao masyado. Dahil karamihan sa kanila ay umuwi na ng bahay. So, ayun, punta muna tayo ng Family Mart. Okay po, so ayun, nakabili na ako ng ice cream dito sa Family Mart. Actually, dito na ako sa labas ng Family Mart dahil marami na rin kasing nakaupo doon sa loob, kaya hindi na tayo nakaupo doon. So bale, dito muna tayo at kakain lang tayo saglit bago tayo umuwi ng bahay. Ito nga pala yung binili ko guys na ice cream, itong gari-gari. Ito talaga yung pinakamurang ice cream nila dito sa Family Mart. Nagkakahalaga lang ito ng 86 yen. Tapos yung flavor nito ay soda flavor siya. Ayan, nakikita niyo naman po dito. At ito yung laman niya. So ito, titikpan na natin. Typical na guys, typical siya na ice. Para siyang naka-crush na yellow eh. Pero masarap naman siya. Nakakabawas ng init itong ice cream. So alam nyo ba na hindi lang ice cream yung binili ko sa Family Mart, kundi bumili rin ako nito. Papakita ko na lang sa inyo ito mamaya pag uwi ko ng bahay. At dahil meron tayong konting celebration mamaya, nakauwi na rin ako ng bahay. Time check muna tayo, 6:07 na ng gabi. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina guys, yung pinamili ko kanina sa Family Mart, hindi lang ice cream kundi ito po, itong parfait. Ayan. So po ito grape parfait. Ayan, mukhang maganda naman yung presentation. Kada isa nito ay nagkakahalaga ng 348 yen. Alam nyo ba kung bakit dalawa yung binili kong parfait? Dahil 2,000 subscribers na tayo guys. Thank you po sa inyong suporta. At thank you sa lahat ng 2,000 subscribers natin. At sana po wag kayong magsawang sumuporta sa akin. At pinapangako ko gagawa pa ako ng mga ibang vlogs tungkol dito sa Japan. Kung paano yung pamumuhay dito sa Japan. At sinishare ko lang po yun sa inyo guys. Para po sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan. Sana po ay makatulong ako sa inyo. At ginagawa ko naman po lahat ng makakaya ko para po maging masaya kayo at hindi kayo magsasawa sa akin, lalo na sa inyong suporta. Syempre, nagpapasalamat din ako kay Lord sa lahat ng blessings na binigay niya sa akin. Dahil siya lang talaga yung lakas ko pag once na nalulungkot ako. Talagang tinatawag ko si Lord pag
gusto ko ng kausap. Kaya lagi talaga akong nagpe-pray sa kanya guys. Kasi nga, prayer is the most powerful weapon, kumbaga. Kahit nga hindi natin siya nakikita, ay lagi lang siya nandyan para sa atin. Hindi niya tayo papabayaan kahit na ano mang mangyari. So anyways, bago nga pala ako kumain ng dinner, maliligo muna ako dahil mainit pa rin ang panahon. So gusto ko munang magpalamig ng katawan at para matanggal rin tong lagkit ng pawis sa katawan natin. Okay guys, kakatapos ko lang maligo. Syempre kakain na rin tayo bago tayo magpahinga. So sa ngayon nag-order na lang muna ako ng Burger King para may hapunan tayo. Ito nga pala, itong paborito ko, Whopper. Tapos meron tayong drinks na Coke tsaka fries. Dito naman sa loob, fries dito kaso may cheese nga lang siya. Ito yung ano niya guys, yung cheese niya. Ano kasi ito yung beans niya. Para siyang pork and beans yung yung lasa. Pero masarap naman siya actually. Natikman ko na siya nung last eh. So ayun, kakain na rin tayo. Bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Ayun guys, kakatapos lang natin kumain ng dinner. So, ito na yung kakainin nating dessert. Yung binili kong parfait kanina sa Family Mart. Bali, dalawa yung binili ko nito kanina, yung pinakita ko sa inyo. Bali, yung isa, kakainin na lang natin yung bukas pag uwi natin galing sa work. Dahil ito na yung binili ko para sa celebration natin sa 2,000 subscribers natin. And again, thank you guys sa lahat ng sumuporta sa aking channel. At ang wish ko, syempre sana madagdagan pa tayo ng pamilya, mga subscribers. Syempre sana madagdagan din yung mga manonood sa mga vlogs natin. At promise po, gagawin ko po lahat ng best ko para po maaliw kayo at maging masaya. Sana po wag kayong magsasawang sumuporta sa akin. And God bless you all guys. Thank you Lord. Maraming salamat po. Ito na nga, bubuksan na natin siya. Pero kahit pa paano, meron siyang 30 yen na minus. Wow. Kaya naka-discount din tayo. Malaking tulong na rin kasi ito eh. Pag meron tayong mga discount na binibili. Okay din yung packaging nyo. Lalagyan pa siya ng para siyang ice cream actually. Pero ang parfait is more on more on cream. Tapos may siya, tinapay na parang cake. Tapos yung iba parang cream. May jelly pa siya dito. Tsaka cream dito eh. Tapos ito, para siyang gulaman ba to? Tapos cream pa saan? Cream. Puro cream. Titikman na po natin siya. Look at this guys. Sarap. Para na rin kayo kumain ng cake. Sarap siya. So ayun nga, habang naghihintay tayo ng labahin ngayon, bukas lang muna natin. Dahil kahit na gabi na ngayon ay maglalaba pa rin tayo. Para mabawasan ulit yung damit natin. Nagustuhan ko tong parfait na to guys. Actually, hindi siya gaano matamis. Pero masarap. Tingnan mo sa bandang dulo, mga mga gelatin na yun nandito. Tapos dito, gelatin din siya, kala ko cream sa ilalim. Pero time check muna tayo. Mag alas 8 na ng gabi. So bago tayo magpahinga, magsasagot lang muna tayo ng mga comments dito.
Ito nga po, para kay Tony the Pogi 01, ang sabi niya po, "Are you in Amagasaki Yogo?" Actually po, taga Osaka po ako. Pero yung trabaho ko po ay sa Yogoken. Yung ano po, yung bahay ko po dito sa Osaka, yun na po yung pinakadulo. Bali, boundary na po kasi siya ng Yogoken. Parang ito pa yung ito pa yung last part ng Osaka dito sa amin. Bali, pag wala naman akong pasok sa work, namamasyal rin naman ako sa Amagasaki Yogo. So, ayun lang po. Para po kay Redsfield 8260, ang sabi niya, "Saan mas maganda, Tokyo or Osaka? Plan ko pumunta sa November or December, thanks." Actually po sir, pares lang naman po silang maganda na lugar, pero suggest ko po sa inyo pag pupunta kayo dito ng November, which is autumn season na yon, ang the best na puntahan na yun sa season na yon ay Kyoto. Dahil sa Kyoto po, pagdating ng autumn season ng November, by second week or third week, doon na po magsisimula yung momiji or yung red maple tree. Balak ko rin kasing mamasyal doon sir pag ganong month, kasi malamig na yung panahon na yun, tapos ang ganda pa ng momiji doon. As in, makikita mo talaga yung momiji doon or yung red maple na tree. Pulang-pula talaga siya. Talagang ramdam mo yung autumn season na yun. So, kung binabalak mo naman po pumunta dito ng December, syempre, winter season na yun. So, kailangan, pag winter season, pumunta ka sa mismong snowy na lugar dito sa Japan, tulad ng Hokkaido. Meron din sa Shirakawa-go. Yun yung karamihan ng mga turista na nagpupunta every December. Dahil maganda talaga doon sir pag winter. Makikita mo yung mismong snow sa totoong buhay. Kahit sa Shirakawa-go, okay na po yun kung ayaw nyo pong mapalayo. Pero mas okay din pag ma-experience mo rin na makakita rin ng snow. Dito po kasi sa amin guys, pag every winter season, hindi masyadong umuulan ng snow. Uulan man siya pero saglitan lang, tapos matutunaw din yung snow. Ganito dito sa ganito dito pag sa Osaka. Kadalasan kasi pag uulan na ng snow dito mga January na eh. Pero saglitan lang yung ulan ng snow dito. So ayun lang naman po, at kahit saang part naman po ng Japan ay maganda rin puntahan dahil marami po talaga mga tourist spots dito. Next naman po, para kay Chenli 2922, ang sabi niya, "Fluent ka po magsalita ng Japanese?" So actually hindi po ako fluent magsalita ng Japanese, pero nakakapagsalita naman ako kasi may time din na na nag-aaral din ako ng Nihongo pag wala akong magawa. Minsan pag meron akong hindi alam na salita or yung mga words, talagang nagtatanong ako sa katrabaho kong mga Hapon. At nagigets ko naman yung pag-i-explain nila ng Japanese. Pero at least pag may mga bagong words kang na naririnig, talagang itatanong mo yun para dagdag kaalaman na rin kasi yun guys. Ayun po, nakakapagsalita naman ako pero hindi naman siya hindi naman talagang perfect kasi may time din na nagkakamali din ako pagdating sa grammar. Pero sa akin kahit na mali-mali yung pinagsasabi kong mga grammar, at least na i-express ko naman siya. Ang importante naman kasi doon ay nagkakaintindihan kayo ng mga Hapon dito. Sabi nga nila, communication is the key. So next naman tayo para kay Mark Kasi Nicolas 3560. Ang sabi niya, "Hello idol, Japinoy ka ba?" So yes po, half-half po ako, half Japanese, half Pinoy. Actually yung father ko is Japanese and yung nanay ko is pure Filipina. Na-i-vlog ko na kasi siya actually guys nung dati pa yun eh. Yun pa yung pinakauna kong vlog dito sa YouTube nun. At doon ko talaga naikwento yung buong buhay ko noon. Kaya ayun, ulitin ko lang dito sa sa video na to na half-half po ako. Pero sa Pilipinas ako pinanganak at doon din ako lumaki. Nag-start lang kasi akong mag-Japan dito nung nagtatrabaho na ako after kong mag-aral nun. Yung start na nagtrabaho na ako dito sa Japan 2018 pa nun eh. Yun yung start. Kasi
Kasi graduate ako nung college na yun, 2018. That was 7 years ago po. Ayun po, hanggang sa nakahanap na rin ako ng mga opportunity dito na magtrabaho. Kaya thankful talaga ako. At sa ngayon, magtatapon lang tayo ng basura. So bukas nga pala ay Thursday. Ang itatapon lang natin para bukas ay yung mga pet bottle. Bale, ilalabas na lang natin siya sa labas para bukas kukunin na agad ng kukuha. Bali, dito na natin siya lalagyan. Lagyan lang natin siya ng bato. Ayan. Okay na yan, guys.